Praise the Lord! Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Mga kapatid, welcome everyone. Third Sunday. Kawayan tayo mga kapatid. Do you know that we pastors know your favorite chairs? Na kaya yung mga merong regular na upuan, pag absent kayo, alam na alam namin kasi walang nakaupo sa regular nyo upuan. Kaya yung mga paiba-iba ng pwesto, yan, medyo safe yun. Okay. Para na po. Siyempre, we always anticipate Sundays na magkita-kita muli tayo, isang linggong kanya-kanyang buhay, di ba? Kanya-kanyang pakipagsapalaran. And Sunday is, you should anticipate, be excited with Sunday, not just meeting or fellowshipping, but yung linggo na kung saan yung para sa Panginoon. It's a Lord's Day. Sunday should be your date with the Lord. Amen? So the Lord is expecting you to visit Him. Although God is a God of everywhere, He is omnipresent kahit nasaan naroon. Pero iba ang espiritu at pagkilos at presensya ng Diyos sa gawaing pagsamba. Naniniwala po ba kayo? Welcome po sa ating third Sunday series, The 5 Smooth Stones. Sino po ang nakakompleto na ng 2 bato? Kailangan kompletin niyo po yung 5 kasi hindi kayo magiging lubusang sangre. Sa mga nakulangan ng bato, ay medyo kulang po yan ng kapangyarihan. Kailangan po natin ng 5 bato. No? Kung kayo kinulang na 1, 2, hingi lang kayo sa akin. Meron ako ditong bato. Okay, The 5 Smooth Stones is a sermon series focusing about the part of life of David. Si David yan. Bago yan, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat Ama sa umagang ito. Ama, salamat dahil muli, isang araw na muli kami ay nakarating sa iyong bahay pagsambahan upang Ama, ikaw ay katagpuin, kay pasalamatan, papurihin at dakilain dahil sa iyong katapatan sa isang singkad na linggong nakalipas. Salamat Ama sa kalakasan, sa kalusugan, sa mga provision mo, Diyos, na ibigay mo sa amin. Hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Amang Diyos, ang bawat sa naging mananagumpay, nawa Panginoon, ang aming po mga awitan, aming mga papuri, ay naging masamyong handog sa iyo, Panginoon. At maging, O Diyos, sa aming po mga handog, ang mga ikapu at mga kaloob na aming dadalin, ay maging karapat-dapat upang kami, O Diyos, ay magbigay ng pasalamat sa iyong kabutihan. Sa aming pakikinig ng mga salita, O Diyos, aming dalangin ay handa mo yung mga puso at isipan. Nito, O Diyos, ay hindi lang mapagpala, mabless, kundi Panginoon, ang mga salita mong aming mapakinggan ay maisabuhay upang magpatibay sa aming pananampalataya at magpatatag. Ama, dalangin ko, Diyos, ikaw may taas, Panginoon, banal na Espiritu, kumilos ka. Mangusap ka sa bawat sa nangangailangan ng kalakasan, ng pag-asa at ng kagalingan. Ang mga Diyos, aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. We'll talk about for 3 consecutive Sundays about the 5 smooth stones of David. 5 bato na nilaan ni David. The main theme or yung main focus ng ating sermon theme for the month of August is about the giants of our lives. Mga higante ng ating buhay. Bawat sa atin may kanya-kanya pong hinaharap, may kanya-kanya pinagdadaanan. What are those giants in our life? Giants are those things, people, person, incident, or happening in your lives that make you fear, na nagbibigay siya ng takot. Because when we say about giants, it is giant, malaki, big. Something big make us fear. Nakakatakot. Ganti ito, di ba? So those giants, nagbibigay sa atin ng ginagambala ang ating buhay, ang ating matahimik na buhay, o masayang buhay. Sample of the giants are the relationships, mga relasyon nyo sa inyong asawa, anak, o kakilala. Relasyong nagbibigay ng stress, struggles in our lives. Some of the giants of our lives are sicknesses, diseases, and diagnosis. Mga sakit na bibigay sa akin ng takot, sakit ng katawan, sakit ng bulsa. Those are the giants. Some of the giants are sa amin mga problemang pinansyal, lubog sa pagkakautang. O some of the giants ay sobrang dami ng pera niya, kaya siya natatabunan. Sana all. But those giants are, bagamat malaki siya at higante sa ating buhay, we should believe and know that God
is bigger than those giants. Tama po ba? Nang higa ng Diyos natin ay higit na malaki, higit na great sa mga higanting ito na nagpapatinag na ating pananampalataya. Dahil ang Diyos natin ay great, great God, palakpakan natin ang Panginoon, ang Diyos na ating taal. The 5 smooth stones of David, sa 1 Samuel chapter 17 verse 40, ito po yung main verse ng ating sermon theme for the month. 1 Samuel 17:40, then David took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with the sling in his hand, approached the Philistine. So ito po yung pagharap ni David, ang kanyang pagharap sa kanyang kalabang si Goliath. So we've talked about the 5 smooth stones. So 2 consecutive Sundays have gone. So first Sunday, ang ating so let's have sermon review on the 5 smooth stones of sermon series. The 5 smooth stones on first Sunday, ano po yan? The stone of obedience. Okay, ito po yung ating tawag dito. Outline. Topic, the stone of obedience, text 1 Samuel chapter 17, 22. David, exemplary obedience. Number 1, his dutiful obedience to his father's command, kung paano siya naging masunodin sa mga utos ng kanyang ama. Pangalawa, he learned to obey even before a command. Natuto siyang sumunod bago pa siya utusan. So from that exemplary example of David's obedience, gospel-centered tayo about the exemplary obedience of Christ na si Jesus ay naging masunodin sa kanyang mismong ama. Philippians chapter 2 verse 8, in being found in appearance as a man, Jesus Christ humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So nakita natin yung gaano naging masunurin ang Panginoon, na mismong anak ng Diyos ay naging masunurin. The second Sunday, Pastor Boyet talks about the stone of courage. The stone of courage, in 1 Samuel chapter 17, 30-37, is David's show of courage. Paano pinakita ni David ang kanyang katapangan? Number 1, his dutiful, courageous response, ang kanyang pagtugon, ang kanyang matapang na pagtugon, na sabi, lalabanan ko siya, lalabanan ko si Goliath. Pangalawa, his preparation and past experience, paano nakatulong sa kanya, para siya naging matapang dahil sa kanyang paghahanda, at sa kanyang mga karanasan. Alam niyo po ba, ang karanasan ay nagpapatibay, nagpapatatag ng isang tao. Tama po ba? Experience make us strong. The more you've been broken, the more you've been stronger. Tama? Mas maraming kabiguan, mas magiging matibay ang tao. Sino dito marami ng pinagdaanan? Amen. Daanan nyo lang, wag yung tatambayan. Okay? Maraming tao may pinagdaanan, subalit they're overcomers. Like David, he prepared a lot for the battle. Experiences being a shepherd, a young shepherd. Then number 3, his trust in God's provision. Yung pagtitiwala niya sa provision ng Diyos. Nakita ko sa sangkod ni Pastor, dito ako na-bless, napatunga ka ako. Courage is not merely the absence of fear, but rather the strength to face adversity. Ang katapangan daw ay hindi nangangahulugan na hindi ka takot, na wala kang takot. Ang katapangan daw ay strength, lakas na harapin ang pagsubok. So yun daw yung matapang. Kahit natatakot ka, pero haharapin mo yung pagsubok o problema, meaning it is courage. No? Ay, ito, matapang to, hindi siya takot. No? Meaning we can be courageous na tayo natatakot. Ino-overcome mo yung takot. So those two stones, taas ang kamay, may dalawa ng bato, taas ang kamay. Yung mga dalawang Sunday nandito, congratulations. Malapit na kayo maging sangre after August. Okay, bato ng kapangyarihan. Okay, no? Ding ang bato. Sino tayo maging Darna. Okay, let's proceed to the third stone, which is the stone of trust. Ang bato ng pagkitiwala. In the Bible, the word trust implies confidence or security. Sa Biblia, ang kahulugan daw ng trust, pagtitiwala, ay confidence, confident, or security. It is a concept that is associated with firmness or something that is solid and secure. Yan talaga yung trust, pagtitiwala. According to Hebrew Greek Study Bible, simply stated,
we can put our confidence or security in the Lord because we know that He can be trusted. Sabi sa Hebrew Greek Study Bible na nagtitiwala tayo sa Diyos dahil alam natin siya ay katiwa-tiwala. Okay, yan po ang introduction. David went into the battle with trust. He knew God would take care of him in this battle with Goliath because of past experiences with God where He took care of him in the situation he was facing. So nung sumugod na si David, kumpleto na. Meron na siyang pagsunod, meron na siyang tapang, at yun na ang tiwala. Today, sisimulan na natin yung main event ng kwento ni Goliath. Papasok na tayo sa arena ng labanan. Mapapanood na natin yung boxing ni Goliath at ni David. So, David went into the battle with trust. Tiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. David knew in his heart, without a doubt, alam niya sa puso niya, walang duda, that God was with him and would help him facing the giant. Yung tiwala niya na, labanan ko yan dahil kasama ko ang Diyos. Talk about who is Goliath. Sino ba si Goliath? Let's have a background about Goliath. Alam natin si David, di ba? Sa kanya paiging batang pastol, paano siya pinromote ng Panginoon, naging hari ng Israel, nagkaroon din siya ng mga pagkakasala, kay Bathsheba, nagkaanak siya, namatay ang anak nila. So there are ups and downs in the lives of David, but despite of God, David was called a man after God's heart. Now let's talk about Goliath, yung kalaban. Sa kay tataya, sa kay pupusta, kay David o kay Goliath? Alam nyo na yung kwento eh. Pero alisin natin yung alam nating kwento. Pero for sure, pupusta kayo kay Goliath. Di ba? Higante yan eh. At talon-talo yan si Pandak, di ba? But we'll talk about who is Goliath. Goliath was a giant of Gath. And was used by the pagan Philistine army to defy the armies of Israel. Siya yung front line. No? Siya yung higante na kung saan siyang panlaban ng mga Pilisteo. Oh, di ba? Lagyan mo ng para siya yung mascot. Siya yung pangharap, pantapat sa mga kalaban. So, ang mga Pilisteo, kalaban ng Israel. So, ang kanilang pang-front, walang higante eh. Walang sariling giant ang Israelites eh. Dahil sila ng mga Philistine, meron silang higante. Ito si Goliath. Goliath was about 10 feet tall. 10 feet ang taas ni Goliath. Ano feet? Sa ilang feet? Wala naman 10. More than 10 feet eh. More than 10 feet. So 1 Samuel chapter 17 verse 4. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits in a span. Yung cubits na yan, biblical measurement, kinonvert yan. So, ang conversion is 10 feet tall. Actually, 9'9". Compare niyo siya. 5'5". Ay, mataas ako kay young David pa siya, 5'8" ako eh. During young shepherd pa si David, 5'5" siya. Nung kinalaban niya ang 9'9". Saan kayo? Sa 5'5" o sa 9'9"? Pompyang Okay, yung dalawa to, naglaban. Napakalaki ng diferensya ng height nila. Sino ba yung pinakamataas na tao sa buong mundo? The world's tallest man in the world, according to the Guinness Book of Record, Words of Record, is Robert Pershing Wadlow, born February 22, 1918. Was and still hanggang ngayon remains the world's tallest man at 8 feet 11 inches and weight 439 pounds. Mataas pa rin si Goliath. Ilan siya? 8'11". So yan ang pinakamataas in average. Pinakamataas talaga sa World Guinness. So, ibig sabihin, ang talagang may hawak ng world record, si Goliath. Di ba? So, hindi lang natin kailangan ilaban natin si Goliath. Mabigyan siya ng certification ng Guinness World Record. Sa NBA, I see Matthew Ball and George Motrisan shares the distinction as the NBA's tallest players ever. Both were beloved gentle giants of NBA at 7'7". 7 foot and 7 inches tall. So mataas pa rin si Goliath. Sino ito 7'7"? Brother Bruno, ano po height niyo? Ito pinakamataas sa FCF. 5'10". 6-footer? 6-footer? Wala ba 6-footer? Ay, anak, 6-footer ka? Buti hindi ako nagsabi ka ng premyo. 6 po nga, ang taas si Ezekiel, 6-footer.
Okay, punta tayo sa local, PBA. Kai Soto listed at 7 feet and 3 inches. He plays the center position. He is tied with Raul Dillo as the tallest Filipino professional basketball player ever. Kilala niyo to? Ako, kilala ko to eh. Mapasa pelikula yan. Siya si ano? Alam mo, nakapanood ba kayo dati ng mga pelikula nila Dolphy? Ayan, siya yan, yung matangkad na ano. Tallest man, 7'3" sa Philippines. Yan yung mga higante. Kaya tanong natin, saan ba nanggaling ang mga higante? Where do giants came from in the Bible? Where do the giants in the Bible came from? The first mentions of giants in the Bible is the Nephilim. In Genesis chapter 6, verse 1 to 4, basahin natin. Tagalogin natin, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahon yon, nagkaroon sila ng mga anak na babae. Yan. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanilang kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya'y makasalanan. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Ito yung inikli ang buhay ng tao. During Genesis, up to sino yung pinakamatandang tao? Matusalem, 969 years old. From then on, sinorten na yung buhay ng tao hanggang 120. 19 na lang si Enrile. Kasi 101 na siya ngayon. Okay, 120 ang average. Sabi sa Bible yan, hanggang 120 ang kayang itagal ng tao. Okay, sa tuloy natin. Nang panahon yon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakipagtalik ng anak ng Diyos sa mga anak ng tao. So, crossbreed sila. Yung mga higante, anak sila ng anak ng Diyos at anak ng tao. Ang mga higanting iyon ang itinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag ng tao noong unang panahon. Those are the giants of the Bible. Ang tanong ay, sino yung mga anak ng tao at sa anak ng Diyos? Or the sons of God and the sons of men sa Genesis. Ito yun. So the sons of God in Genesis chapter 6 verse 1 to 4 were the fallen angels who engaged in unnatural union with human women, resulting in the begetting of the Nephilim. Ang mga anak ng Diyos, sila yung mga fallen angels. Nung nagkaroon ng aklas, ang mga anghel, bago pa mag-create ang mundo, sa Genesis 1:1 and Genesis 1:2 may difference yun. Genesis 1:1, perfect world, perfect world, heaven. Tapos sa Genesis 1:1, Genesis 1:2, in between that verse, may nangyaring pag-aaklas ng mga angels, 3/4 of the angels, ay sumama kay Lucifer. Sa 3/4 na yon, mayroong pinadala sa Tartarus na nakakulong hanggang ngayon, hanggang sa huling panahon, at mayroong mga tinapon sa lupa. Kaya totoo po yung mga anghel na nalaglag sa lupa. Ito mga anghel na nalaglag sa lupa, na sila yung mga naging demonyo, na-convert na sila. So, do you know that devils are the angels yan? Kailan naging demonyo sila? Kasi nga, bumarkada kay Lucifer na naging Satanas. So ngayon, yung mga angels na to, na tinapon sa lupa, nag-anyong mga tao. Normal height nila, normal height. At naghanap sila ng mga anak ng tao, anak nila Eva at Adan, naliligawan. Magaganda daw eh. So nagkaroon ng pag-aasawa, nagkaroon ng pagtatalik ang sons of God and sons of men. Ang naging anak ay Nephilim, mga higante. Nasaan kaya pinagli? Pero the giants, it's in the Bible. It's in the Bible. Meron ako nakuwang sa TikTok. TikTok, ang ganda rin ng platform eh. Kaya okay na din ang TikTok. From this TikTok, meron tinatawag AI story about the giants. Although AI siya, pero based from the scripture. Let's watch this. Ay, mape-play ba dyan ako? Merong back-up dyan. Okay. Sa Google Drive, the 5 greatest giants ever mentioned in the Bible. First, Anak and his descendants. When the scouts sent by Moses saw this towering people, they declared, next to them, we were like insects. Their size was beyond imagination. Second,
Og, ruler of Bashan. His bed was over 4 meters long, a formidable giant king, yet he fell by the hand of Moses. Third, Goliath, the best known of all, standing close to 3 meters tall, yet brought down by young David with a single stone. Fourth, the giant with 24 fingers, 6 on each hand and foot. This warrior from Gath had a form as unsettling as it was fearsome. Fifth, the Nephilim, the earliest giants in history. Genesis 6-4 describes how they appeared when the sons of God took human women as wives. Massive and awe-inspiring, their unnatural presence was so great that God sent the flood to wipe the earth clean. These were not myths. They walked among men, and Scripture remembers them as part of its most astonishing accounts. If you trust in God's Word, write Amen below. Yan. Hindi po siya kinds of giants, ha? Giants mentioned in the Bible. Pero kung meron yung una, yung Anak, ang sabi sa Bible, sabi ng mga tao, ay halos insekto lang sila sa laki ng giants. Ang laki. So meaning si Goliath, may mas malaki pa sa kanya. Question, bakit wala ng giants ngayon? The time of Noah, di ba, nung nilubo, di ba, bumaha, lahat ng mga giants namatay. Sabi nga, baka kasabay ng mga dinosaurs. Kaya from Noah, ang ating sa 1 Samuel na tayo, tapos na ang baha. 1 Samuel, the question is, bakit nag-exist pa si Goliath? Samantalang, on the flood pa lang, after Noah, wala na mga giants, wala na mga dinosaurs na sinasabi. Bakit si Goliath nag-exist on the time of 1 Samuel during David, na 100 years na ang nakaraan ng baha? There are commentaries of the scholars na isa sa mga asawa ng anak ni Noah, sino yun? Si Ham, si Japhet, at si Seth, isa sa mga anak nilang babae, isa sa mga asawa nilang babae, may dugong giants. So, nung magkaanak, ang isa sa mga anak ni Noah, lumabas si Goliath. Goliath is the tiniest giants in the Bible. It is not a myth, sabi ng ating AI. Hindi siya kwento lang o legend o alamat. It is true. It is based on the Word of God, the Bible. Yan. So, ibig sabihin, konti na lang. Kumbaga, extinct. Philistine, isa lang ang giant nila eh. Paunti na sila nung panahong yon. Ang question is, from the 1 Samuel up to now, ba't nawala na? Ang sabi pa ng mga commentaries and scholars, walang makuwang asawa ang mga higante. Nangaubos na. Kaya, naubos na ang lahi ng mga higante. Interesting, di ba? So, Bible is parang amazing siya na parang too good to be true. But it's the Word of God. Happened 1,000 years ago, talagang may mga higanteng nag-exist. Now, let's talk about the trust of David in the Lord. Balik tayo sa topic. Yung pagtitiwala ni David sa Panginoon, ang pangatlong bato, we're talking about the 5 smooth stones of David, is the third stone which helped David to prepare and face the battle against Goliath. Number one, the first point is that David trusts the Lord to rescue him. Verse 37. Si David daw ay nagtiwala na ang Diyos ay ililigtas siya sa battle. Verse 37. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistine. So yung salitang niyo kasi experiences nga eh. No, yung experience na yun, sabi, niligtas ako. Meron ba kayong ganun mga patotoo? Na parang mauulit yata to, ay dati napagtagumpayan ko na. There are those things in our lives that happen repeatedly. Pero sasabihin natin, ay, niligtas ako ng Lord. O, kinulang kami ng panahong yun, nasalad kami, pero pinagpala. Pero, di ba? There are experiences that God made us to experience. But during that experiences, present ang Panginoon. Hindi kanya pinabayaan. David, pinanghawakan ni David yun, na kinalaban ko ngayon mga leon. I fought the bears and the lions. May salita pa nga dyan, ginanon niya yung bunganga ng leon. The mouth of the lion is so strong enough na hindi mo kaya ganon. Ganon kalakas si David. Young David yan, binatilyo, na nagpumapatay ng mga bear, ng mga giants yan yung mga giants, animals.
in the wilderness. No? Yan ang naging experience sa David. Kaya tiwala siya kahit ano mo. Leon nga no? Natalo ko Pero iko-compare mo naman si Goliath sa Leon. David, okay ka lang? Ganon kalakas ang tiwala ni David sa Diyos. Kasi God has presented evidences that David is taking care of, that God is taking care of David. Maraming patunay ang Diyos kay David. When you let God be there for you facing giants, kapag daw hinayaan nyo na ang Diyos ay kasama mo sa pagharap ng mga problema, each time you go through an experience and let God handle things, you trust in Him will grow and become stronger. Kapag daw hinaya mo ang Diyos na kasama mo siya sa pagharap sa giants ng buhay, it's time na haharapin mo to through experiences, hayaan mo nga Diyos ay humawak. Let God handle things. Diba? Lord, ikaw na po bahala. Hindi mo ko pababayaan. You trust in Him. Kapag daw habang ginagawa mo at nagtitiwala ka sa Kanya, lalo kang nagiging malakas. Lalo kang lumalago. No? Kaya nga experiences makes us wiser. Diba? Mga karanasan ay nagpapatalino sa atin. Mga karanasan ay nagpapalakas sa atin. The same way with David, iyan ang mga kanyang mga experience that God did not put him down. Hindi siya pinabayaan. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Diba? So, God is faithful and true. Pangako yan ng Diyos sa iyo, kapatid mo, second person. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag sa inyo laban sa masama. So may pangako ang Biblia, ang Diyos ay tapat. Dapat daw ay maging matiwala tayo sa Diyos dahil daw iingatan niyo tayo laban sa masama, against the devil or the evil. Your confidence will develop and you will eventually have complete trust in Him facing your various giants. So yung confidence natin ay lalago, develop. So hanggang sa tuluyan tayo magtiwala sa Panginoon. Second point, David trusts the Lord as his armor. Una, tiwala si David na hindi siya pababayaan ng Diyos. God will rescue him. Second, David trusts, naniniwala siya na ang Diyos ang kanyang kalasag. Hindi siya pababayaan dahil ang Diyos ang kanyang kalasag. He's his armor. Verse 39. Then Saul dressed David in his own tunic. Kasi sabi niya, King Saul, ako lalaban kay kay Goliath. So ang ginawa ni Saul, binihisan na siya. No? Saul dressed David in his tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. Okay, so binihisa siya ng mga panlaban. Okay, but David said, ito ganito karami ang sunod sa kanya. Kung babasa. Okay, bronze helmet, no? Gawa sa tanso. Tapos bronze scale goat of mail. Then sword, spear, and greaves. Panay metal yan, ha? Kaya naramdaman ni David, ang bigat nito. So David fastened his sword over the tunic and tried walking around. Sinubukan niya maglakad. Because he was not used to, hindi siya sanay. I cannot go in this, hindi ko kaya ito, hindi ko kaya ganito. He said to Saul, because I am not used to them. Ay, King Saul, hindi ko po kayang dalhin to, hindi ko sanay dito. So he took off. Inalis niya yung armor, yung mga suit na yan. So those are one of the ways that David trusts God na hindi niya kailangan naman ito. The promise of God, that God will be your shield. He will protect you from harm. In Him, you are always safe. Di mo kailangan anumang proteksyon, kundi ang Diyos lamang ay sapat ng protection, like David. David said in Psalm 28, verse 7, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and in my song, I praise Him. So sabi ni David sa kanyang panalangin, sa kanyang papuri sa Diyos, ang Diyos ang aking lakas at ang aking kanlungan at kalasag. Ganon tayo dapat. Huwag tayong matakot sa higante ng ating buhay. No, anumang nagbibigay takot sa atin kasi gawa ng kaaway yan. Tandaan nyo, ang pagkatakot hindi galing sa Diyos. When you feel yung takot na yan, sabayin nyo. Kasi yan ay paraan ng higante para tuluyan kang tapakan at durugin. Pero huwag mong hayaan na mangyari ito dahil tiwalaan mo ng Diyos ang iyong kalasag. Hindi kanya pababayaan. Third, ang bilis ni Pastor. Okay, the will of God will lead you to where the grace of God will protect you. Ang ganda nito.
Okay? The will of God will lead you toward the grace of God will protect you. No? Ang kalooban doon ng Diyos ang magdadala sa iyo sa biyaya ng Diyos na siyang magpoprotekta sa iyo. So, nakita natin ang kabutihan ng Diyos kung tayo magtitiwala. Third, David, trust the Lord, will work in just a simple sling. Ano yung una? Titiwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, nagtitiwala siya na ang Diyos ang kanyang kalasag. Pangatlo, nagtitiwala siya na sa simpleng tirador lang. Hindi niya kailangan yung mga kasangkap at kalasag ni King Saul. Sa simpleng sling o simpleng tirador, kaya niyang lumaban. Verse 40. Then he took his staff on his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Grabe, ang tapang at tiwala ni David kay Yahweh. Ganun niya katapang harapin si Goliath. Then David faced Goliath with just using a stone and a sling. Praise God. The message of this third point, God chooses to use simple, ordinary things and people so that He is the one who gets all the glory. Ginagamit ng Diyos sa mga simpleng bagay, ordinaryong tao, simpleng tao. O dahil gusto ng Diyos na siyang maparangalan sa kasimplihang iyon. Ang sabi ng Biblia, Unang Korinto, 1:27 hanggang 29. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. A sling and a stone against the armor of Goliath. Ito ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. We don't need any things that empowered us, but God alone is power. 2 Corinthians chapter 1:28. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao like you, like me. Mga hinahamak, mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala na sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. So ang Panginoon, makamahina, makamahamak, makasimple at makaordinaryo. Huwag kayong maingit sa mga taong sobrang yaman, sobrang makapangyarihan. You don't know that they cannot sleep peacefully. Diba? So, ang kasiyahan at kapayapaang meron tayo ngayon na hindi kayang palitan sa sanlibutan is because of the simpleness, the ordinariness, works of God in our lives. Hindi natin kailangan mag-great. Hindi natin kailangan maging tanyag. In a simple way, God moves in our lives. Ang Diyos kumikilos sa mga simpleng buhay ng ating tagline. Nothing. And no one is insignificant in the purpose of God. Kaya maganda. Wala daw taong walang saysay hamak. No, lahat yang though you are simple, you're nothing, you're not wise, no, you're poor. You're not insignificant in the purpose of God. Basta sa layo ng Diyos, may gawaan Diyos sa buhay natin. So, kung wala kayo na ipagmamalaking kayamanan, karunungan, katalino at kapangyarihan, and just you are, as simple as you are, God used you in His purpose. Okay? Let's be ready to watch the battle of David and Goliath with these clips from the TikTok. Let's watch this. This is the champion. This is a joke. The slave race insult me with a boy. I asked for a champion. I asked for a king. You come against me with a stick. What do you think I am? A dog? So be it, boy. You will become the victim of my wrath. J'ordonne qu'on m'envoie un champion. Tu viens avoir mes dents bâtons. Allez, petit, approche. Tu seras la victime de ma colère divine.
Levante-se. Levante-se, Davi. Pela minha mãe. Guarda! Traga meu cavalo e minha armadura! Vamos! E Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. This wonderful movie. Okay. Okay, nakita natin yung sa battlefield, kung paano nilabanan ni David. Ito, bata pa tayo, alam natin yung kwentong yan. Pero there always God's revelation and message from that. Did you know that Goliath didn't die from the stone in the forehead? Hindi po siya namatay sa pagkakabato sa kanyang noo. Hindi po siya namatay. Why? But David cut off his head. The victory was complete. The stone knocked him down, but the sword took him out. So yung pagkakabato sa noo niya, knock out lang po yun. There possible na pwede siyang bumangon at muling mabuhay. But the ultimate victory over Goliath is the cutting of his head. Kaya nakita niyo sa ating film clips, hindi pa sila pumalakpak nung bumagsak si Goliath. The applause, they celebrated nung putulin na ang ulo ni Goliath. Moral lesson. That's the lesson for this, brothers and sisters. Sometimes, taking down your giant is not enough. Yung hindi sapat yung higante ng buhay mo, mapagtagumpayan mo lang. Dapat daw, patayin mo siya. You have to finish what God has called you to do.
There are lots of problems ng hirap ng solusyon. May mga karamdaman, di natin alam kailan o paano ang kagalingan. May mga relasyong ang hirap isolve, pagkasunduin, di natin alam ano ang paraan. Pero kung babantayan natin ito at hahayaan, tuloy ang laban ng ating buhay. Pero the lesson is that we should kill those giants in our lives. Kung may mga kasalanan tayo na laging ginagawa, naging dahilan ng tayo ay nahihiya sa Diyos, hindi lang dapat siya pagsisihan, kundi dapat siya patayin at tigilan. Kung may mga tao tayong hindi pa napapatawa, hindi sapat yung napatawad mo lang siya. Dapat patayin at galit. Bukod sa patawarin, muli mo siyang tanggapin at mahalin. Like David, who fought Goliath not just to knock him down by the sling and the stone, but he knocked him out and killed him through the sword. Like Jesus Christ, nung ang Panginoong Jesus ay napako sa krus, nagtiwala siya sa kanyang Ama. Pero alam niyo po ba, ang kaibahan ni David, ang sabi ni David, Panginoon, nagtitiwala ako sa hindi mo ko pinababayaan. Pero alam niyo po ba, kung ikukumpara mo ang anak niya si Jesus sa krus na nagsabing, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin ba na gano'n na lamang na tinakwil ng Ama ang kanyang anak? Nakita ng Diyos Ama ang pagtitiwalaan ng kanyang anak at sumunod, nagpasakop, nagpakamatay sa krus para sa kanyang pagsunod sa Diyos at kalooban ng kanyang Ama. Pero nakita natin doon na ang Panginoong Jesus, maging siya, sumunod, naging matapang, at nagtiwala sa kanyang Ama. Huwag tayo maagaw ng eksena ng galing ni David. Walang higit na galing ang Panginoong Jesus na napako sa krus. Palapakan natin. Praise God. Sometimes taking down your giants not enough, you have to finish what God has called you to do. Tapusin mo na siya. No, kailangan tapos na siya, hindi na siya uulit. Like Goliath, hindi na siya muling magmamayabang. In conclusion, when you have this complete trust in the Lord, in God, which is deep down in your heart, you know without a doubt that God will take care of your giants for you. And that He is there for you in every step of the way. Your courage and faith develops and strengthens. In our reflection question for the faith groups, how did David's trust in the Lord help him to face Goliath? Paano nakatulong kay David ang kanyang pagtitiwala upang harapin si Goliath? An application question, what things in your life that made you trust more than God? Anong mga bagay sa buhay mo, tao, pangyayari, na bagay na sobra mong pinagtitiwalaan at naaagaw ang tiwala mo sa Diyos? How can you surrender it to the Lord? Paano mo siya isusuko sa Panginoon? So that only God, only Christ, will be the one whom you can only trust. Okay, that's the faith reflection question and application for the faith group. Brothers and sisters, that's a message of the Lord for you, for me, for the church, the five smooth stones that we should trust God alone. Tayong lahat ito tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat Ama, napakabuti mo Diyos. Salamat sa istorya ni David laban kay Goliath. Amin sana Panginoon, masalamin ang aming buhay bilang sa David na humaharap sa higante na nagbibigay sa amin ng takot at pag-aalinlangan. Panginoon, tulad ni David na nagtiwala sa iyo. Nagtiwala siyang hindi mo siya pababayaan at ikaw kanya maiging sanggalang. Nagtiwala siya sa simpleng paraan ng iyong paggawa. Hindi kailangan ang makapangyarihan, ang kayamanan, ang kagalingan at karunungan upang matalo namin ang sanlibutan. Ang simple mong pagpili sa amin, O Diyos, sapat na yun, Panginoon. Maraming karapat-dapat, subalit bakit kami ang iyong pinili, Panginoon? Mga taong walang karunungan at walang kapangyarihan at kayamanan, subalit salamat, Panginoon. Pinili mo kaming maging anak. Tulad ni David na humarap sa mahigante ng buhay. O Diyos, pagtagumpayin mo kami. Hindi ang aming kagalingan ang lalaban, kundi, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at kadakilaan.
sa mga suliranin namin hinaharap, mga karamdam at kabiguan, O Diyos, huwag mo kaming hayaang magkaroon ng takot. Harapin ang mga higanting ito. Sila'y patayin at tuluyang huwag nang muling gumapi sa aming buhay. Ama, salamat sa umagang ito. Nakatagpo ka namin. Ang iyong salitang nagpalakas na nagbigay ng pag-asa. Hindi sapat ang mga pasalamat at papuri dahil sa iyong kadakilaan. Nawa ang aming buhay ay maging daan upang paglingkod ako, O Diyos. Masabi namin sa aming paglingkod na mahal ka namin at nagpapasalamat sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa umagang ito. Banal na Espiritu, salamat, Ama, sa pagsama sa amin, sa pakikinig niya mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid.